Nawalan na ng trabaho, hirap pang maghanap ng bago. Yan ang hinaing ngayon ng mga empleyado ng NABCOR o ng National Agribusiness Corporation. Tila markado na raw kasi sila dahil sa kontrobersyang kinasangkutan ng ilan nilang dating opisyal kaugnay ng pork barrel scam. Kung si Senadora Miriam Defensor Santiago naman ang tatanungin, hindi lang daw NABCOR kundi maging ang Department of Agriculture posibleng may kinalaman daw sa anomalya. May report si Sherry Ann Torres. Sa dami at taas ng mga bayarin ngayon, mahirap mawalan ng trabaho. Kaya ang mga taga-NABCOR o National Agribusiness Corporation problemado. Nawalan na nga sila ng trabaho matapos ipasara ni Pangulo Aquino ang kanilang ahensya. Dagdag pasakit pa ang naiwang marka sa kanila kahit pa wala raw silang kinalaman sa pork barrel scam. Merong mga case na nag-apply, pag nalamang NABCOR, ay NABCOR. So, decline agad kasi feeling nila involved at nakakuha sila ng komisyon. Saan kami pupulutin yung mga bagong trabaho? Mahirap as of these days, mahirap maghanap ng trabaho. Ayon sa COA o Commission on Audit, 79 na kongresista at 4 na senador ang ipinadaan ng kanilang pork barrel sa NABCOR patungo sa mga questionabling NGO. Sa mga transaksyong ito, 3 lang daw ang pumipirma. Si dating NABCOR President Alan Javellana, dating Vice President for Finance Rodora Mendoza at dating paralegal na si Victor Cacal. Lahat sila inireklamo na sa Ombudsman, pero sina Mendoza at Cacal itinangging ng omisyon sila. Gusto pa nga raw maging testigo sa scam. Anila, inutusan lang daw sila ni Javellana na pumirma sa mga transaksyon. Pero ang kasalukuyang Pangulo ng NABCOR na si Honesto Baniked, hindi kumbinsido. Tinapos mo yung buong time ninyo together. When we came in and when we saw what was happening, we put an end to it. So, hindi mo pwedeng sasabihin na pressure ka or ginawa mo to dahil mawawalan ka ng trabaho. Impossible. Ang isa pang idinadawit sa scam na si Agriculture Assistant Secretary for Finance Ofelia Agawid, natanggap na ang memo sa kanya ni Agriculture Secretary Proceso Alcala na humihingi ng paliwanag sa muling pagkakakaladkad ng kanyang pangalan sa kontrobersya. 48 oras ang ibinigay kay Agawin para sagutin ang memo. Si Agawin raw ang nangungulit para mapabilis ang paglabas ng pondo ni Senador Juan Ponce Enrile, Jinggoy Estrada at Ramon Revilla Jr. pabor sa mga pinili nilang NGO. Gayunman, minaliit ni Alcala ang muling pagkakadawit sa kanyang tauhan. Ang mahalaga raw, ang magiging sagot at ebidensya nito. Ito po isusukatin natin sa tamang datos po na maisusumite nila para po sa atin. Kung si Senadora Miriam Defensor Santiago naman daw ang tatanungin, tingin niya may sabwatan sa Department of Agriculture kaugnay ng scam. I want to know what is higher level officials in the Department of Agriculture were doing, if it is correct that this is a high level conspiracy. There has to be a conspiracy here because you see the results, which is plunder, but we have to know what exactly was the modus operandi. Dapat din daw magsampa na ang ombudsman ng kasong plunder sa mga sangkot sa anomalya. Posible raw kasing mawala na ng interes ang publiko kapag pinatagal pa. Sherry Ann Torres, GMA News.